mas inayos na Herlin muna po. Kasi ang dami ko pong natutunan sa Magandang Dilag na dito ko po mas itinama lahat ng pagkakamali ko doon. Kasi syempre bilang baguhan po, talagang inaral ko po yung karakter ng bawat isa. Alam po natin magkaiba sila. Pero yung puso po, talagang meron pa rin po na kagaya ng Magandang Dilag. At saka dito po sa Binibining Marikit, mas pinalight po siya compare sa Magandang Dilag. Pero ito pong pagiging light na to, pero ang bigat niyang dalhin. So, yung light ba yung story, Mang? Pero alam mong may bigat. Kasi pag-usapang pamilya, medyo mabigat talaga pagdating sa akin. So, ang makikita nyo na pinagkaiba, yung mas may puso. Yung mas may diin na, may kurot, na talagang dinirekta ka na kaagad. Yun po yung pinagkakaiba. Baka kasi masabi ko lahat. Sa daldal ko pong to, baka makwento ko po bang first episode hanggang paano. Message nyo lang po din sa akin, ha? Video call po tayo, kwento ko po buo sa inyo. Hindi, joke lang. Yun po. And base dun sa mga sinabi mo, sa tingin mo, Herlin, ano magiging factors para maging mas successful or kasing successful ng Magandang Dilag ang Binibining Marikit? Ayun nga po yung sinasabi ko, parang mas may pressure po sa akin ngayon, yung Binibining Marikit. Kasi parang baka nakachamba lang po ako ng Magandang Dilag, baka sinuwerte, naka-jackpot lang ako noon, o baka, ang dami ko pong baka sa sarili ko na nagda-doubt po ako na kaya ko ba to, na tatanggapin po ba ulit ako ng mga tao, same pa rin po ba yung pagtanggap nila dito? Kasi parang yung una ko po, parang audition ko po sa GMA. Ito po yung Binibining Marikit. Ito po yung magpapatunay ko. Pag nakita niyo po kung may isa pa akong show na susunod, ibig sabihin, successful po ang Binibining Marikit. Pero pag wala na, yun po ata yung ending ng career ko. Kaya nagmamakaawa po ako sa inyong lahat na suportahan niyo po ang Binibining Marikit. Please, para po sa pamilya ko. Thank you so much. Yeah. And for my last question for you, Herlin, kasi alam naman nating lahat, yung doon sa Magandang Dilag, nabalot yun ng intriga, lalo na tungkol sa'yo, na-link ka, alam na natin yan. Naka-move on ka na ba doon? Ang tanong doon, naka-move on na po ba ang mga tao? Kasi para sa akin, parang, ever since na pumutok po yung issue na yun sa akin, parang, okay, kasi parang hindi naman daw po yun mawawala eh. Nagpa-psych din po ako para mas matanggap ko po yung mga... Nagpa-doctor po ako para po mas, parang ma-process po siya ng maayos sa akin. Bakit po may mga ganong klase ng tao na kailangan kang hilahin pababa kapag alam nilang itinataas ka ng Panginoon. So, nagpa-psych meaning psychiatrist? Yes po, nagpa-help po ako sa doctor para po mas matanggap ko yung mga sinasabi sa akin ng mga tao. Kasi ma-overcome ko po lahat. Mabigat po na paratang sa akin. Kaya parang hindi ko po siya... mahirap po yung naging sitwasyon ko noon. At ang hirap po mag-move on sa ganong sitwasyon na alam naman po ng Panginoon kung ano yung tama at mali. So hindi ka pa nakaka-move on? Naka-move on na nga po ako. Totally? Oo. Okay. Pero ngayon dito sa... sorry. So dito nagpatulong nga po ako. Ayun. And dito sa Binibining Marikit, hindi kaya maling ka ulit, lalo't dalawang gwapo ang mag-aagawan sa'yo? Wala na pong kainan na magaganap. Hindi kasi parang yun na rin naman yung pinupunta natin dito, ba't di pa natin sabihin? Kasi dalawa sila napakagugwapo pag-aagawan ka. Papasok ko daw po kay Mamang. Hindi po. Kasi hindi mo pa talaga may iwasan na ma-in love talaga sa ka-partner. Okay. Kaya parang ayoko po magsalita ng tapos. Pero ayoko din po maulit yung trauma na binigay po sa akin nung last co-actor ko. Na parang ang bigat na hindi ako naipagtanggol. So, na walang boses na nagsalita. Pero dito po sa Binibining Marikit, nakikita ko naman po sa kanilang dalawa na with or without issue, ipagtatanggol po nila. Dahil sobrang gentleman po nitong dalawang tao na to. At sobrang blessed ko po at sila po yung kapartner ko. Ayan. Thank you, Herlin. Thank you so much po. Congratulations sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ang susunod naman na magtatanong, Miss Eka Abaya of GMA International. Hi po. Question ko po ay for Direct Joron. Ayan po. Fresh from the... Hi po.
Fresh from the success of Shining Inheritance, na kayo rin po ang nag-direct, ano-ano po yung mga bagong aabangan naman dito sa Binibining Marikit? Parang point of view. Unang-una po, ang kaibahan nito sa Shining Inheritance, because Shining Inheritance, yung vibe talaga ng show. Because Shining Inheritance, family drama siya, tapos heavy drama siya, so umiikot sa buhay ng pamilya ng mga mayayamang tao yung kwento niya. So visually din doon, makikita mo nasa mansyon, nasa mga modern offices, restaurants, nasa Metro Manila tayo. With Binibining Marikit, dramatic din siya, cinematic, pero may add-on siya na romance and comedy. So dun pa lang sa mixture na yun, iba na kagad yung vibe na binibigay ng show. Visually also, kung nakita niyo naman sa AVP, nasa bundok po talaga kami nag-shoot. So tumatawid po talaga kami ng ilog, umaakyat po talaga kami ng bundok para lang mabuo talaga itong palabas na ito. So yun yung mga kakaiba dito sa Binibining Marikit from Shining Inheritance. Palagay niyo po, bakit ito magiging patok sa after viewers po natin? Si Erlyn. Si Erlyn at saka lahat nitong cast na to. Malaki ang paniniwala ko kay Erlyn at sa cast na ibinigay sa amin dito para sa programang ito. And also, itong show na ito, binuo talaga namin siya to entertain our audiences. Kilala kasi namin kung sino yung mga nanonood sa atin. And ang gusto namin, mapasaya yung mga taong to na nanonood sa atin. Mahirap po ang buhay ngayon, nakakapagod. So ang goal po ng Binibining Marikit ay kahit papaano mapasaya yung mga viewers natin. So sana po, kapag napanood to ng mga audiences natin, makita nila yon yung talagang binigay naming passion para ma-entertain sila. Yun po siguro yung magpapapatok sa kanya. Lang po. Thank you po. Thank you, Miss Eka. Ang susunod naman magtatanong, Mr. Ruel Mendoza of TEP. Ayun. Good afternoon. Congratulations sa buong cast ng Binibining Marikit. Mukhang masaya ang teleserye na to. Pampasaya sa hapon. At ang aking question para sa supermodel na si Mamang. Si Mamang Pokwang. Na nagising yata, ganyan na yung buhok, ano? Ay, umaba. Oo. Ayun, sige, Mamang. Matagal ka rin ang pahinga, no, sa teleserye. O, mga 2 years ba? 2 years? Or... Since 1886. Ang tanda. Ilang Yan, century? mga 2 years po. 2 years. Kasi, okay naman po. Ayun, kumusta naman ang pagbabalik dahil ang role mo dito as Mayumi, parang eksakto. Yes. Diba sa pagkatao mo? As Mayumi, as mayaman. Madalas kasi nanay ako mahirap, di ba? Dito, nag-Japan pa kami, hello. Di ba? Ayan, as mayaman naman. May mayaman naman ako dito. Ayan, maiba lang. Ayan. So, exciting yung lagi sa set. At saka, natutuwa ako kasi mga kasama ko, mahilig din kumain kagaya ko. At mahilig naman dito ako magpakain, nakakatuwa. Ayun. Patatabain kita, tapos hindi, ba? Yan. Ganon kami ngayon sa banding namin sa set, kain. So yung mga walang call nung araw na yun, sorry. Hindi sila nakakain sa araw na yun. Well, Mamang, nung binigay sa'yo yung role na Mayumi, nagulat ka ba na, ay, parang ako to, parang ito yung personality ko? Alin? Yung character mo na sa Mayumi? Afang? Oo, yun. Wala pong deportation na mangyayari. So, walang kainan, walang deportation. Wala. Yung mga pinagdaanan namin ni Herlyn last year, pareho kami yung pinagdaanan ng mga wala na po. Kabag lang yun, kumbaga. Naibuga na po namin yun. So, this time, magpapakabag naman po kami sa katatawa sa mga taong manonood po sa Marikit at saka super duper kilig and a touch of drama na istorya po ng mag-ina at mag-ama. Diba, no? Dating mag-ama, ngayon mag-ina na. Diyos. Ganun po. Ano daw? Ano? Yes. Yeah, so, kumusta naman po ang bonding niyo ni Herlyn? Dahil everyday magkasama so, kayo sa sama na ako sa pagmumukha. Makikita mo sa TikTok lang, ang gulo-gulo namin sa dressing room, hanggang dito. Pero nakakatuwa kasi hindi na kami nag-aano ni Herlyn. Kumbaga, kamado na namin yung isa't isa. Minsan kwentuhan lang kami. At mahusay naman talaga. Lumalabas yung naturalesa ni Bakla. Yan, Bakla. Ayun. Si Herlyn ba nag-o-open sa inyo ng marami? Yes, oo. Ano yan? O minsan ang daming chika sa akin niya. Pero about her family, kasi alam naman natin pagdating sa pamilya talagang
tutok-putok to. Minsan tungkol sa nanay, tungkol sa ano niya, kung yung mga kinikita niya, binibigyan ko siya ng advice kung paano mo yung mga pag pinaghihirapan mo, anak, kasi hindi lagi tayo nasa spotlight. So, dapat nag-iisip tayo ng fallback. Parang gano'n. Tama po ba English ko? I-google nyo na lang. Kaya sabi ko talaga, anak, hindi tayo laging may project, hindi tayo laging may ano. Yan, ipon-ipon, gano'n. Yan. Pero nakakatuwa kasi, nakikita mo yung mga kabataan, parang tanda-tanda ako magsalita. Yung mga bata ngayon na artista natin, marunong na sila sa kinikita nila. Bongga naman. Nakakatuwa. So maganda pala ang mga ina-advise mo kay Herlin. Yes, at saka syempre, iba ang puso, alam na. Ayun. So ikaw naman, Herlin, iba to naman yun. Sinusunod mo ba ang mga payo ni Mama? Siyempre po. Madalas po ako yung magtanong sa kanya kasi syempre si Mamang hindi naman bida-bida na bigla na lang mag-a-advise sa akin. So ako po yung una nagtatanong talaga, Mang, tama po ba to? Mang, okay po bang atake to? Mang, ganito po ba dapat? Laging dapat mag-approach kay Mamang ng mga ganun. Kasi veteranong na po si Mamang. At saka, kagaya nga po sinabi ko kanina kay Tito Lars, talagang nilulook up ko po siya. Di ba, Mang, sinabi ko sa'yo na, Mang, sana one time makatrabaho po kita. Tapos, ito na nga po. Tapos nung naunahan niya nga po si Sir Kino, yung handler ko po, na magsabi sa akin na, sabi niya sa akin, sabi niya, na ano, ready ka na ba? Sabi ko, na ano, ready ka na? Tanga ako yung, ay, sorry. May tanga? Oo, sabi niya, tanga ako yung nanay mo. Saan? Tanga talaga, binibining marikit. Tapos siya po yung nag-reveal sa akin. Tapos nung una ko po narinig sa kanya yun, naiyak pa ho ako. Kasi, parang kakabanggit ko pa lang sa kanya na parang, Mang, sana po makatrabaho kita. Tapos nagulat po ako, sa kanya pa rin po nang galing na siya po ang magiging nanay ko. Kaya sobrang kumbaga, dream come true po yung binibining marikit para po kay Mamang, ay para sa akin, para binigay ni Lord na maging. Anong ayaw mo kung nanay mo? Alam ka Mama Marian. Siyempre ako lang nanay mo. Diba? Tama po. Ayun, so nag-manifest ka agad pala. Binigay wish po mo. agad. Ang galing. Di ba, Mang, natanga ko? Pero may tanga. Ayun, thank you. Salamat. Isang Herlin, teka, dun sa last na teleserye mo, 3 yung kontrabida mo. Yun ang, dito, ilan ang kontrabida mo this time? Ayun po yung hindi natin sigurado kung sino yung manlalaglag bigla. Alam ko 2 lang, pero parang dumadagdag. Dumadami. Parang parang ganggang Budol-budol gang ba kayo? And alam ko po, itong 2 talaga. Pero may mga biglang sumusulpot po ng mga demonyo, diablo sa paligid na palang, uy, niluluwa ng lupa, ayaw na sa'yo. Ayun, so abangan namin yung mga Abangan niyo po. pakikipaglaban mo naman ulit sa mga demonyo, gangster, mga scammers. Ayan. Mas ka, mga budol. Budol na nga ako, binubudol pa ako. Ewan ko ba dyan sa mga yan. Okay, thank you. Salamat po. And congratulations again. Salamat po ulit. Thank you so much. Ang susunod naman na magtatanong from Abante News Online, Mr. Dondon Sermino. Ayan, okay. First question ko muna for Tony. Kasi Tony, first project mo sa GMA, right? So, kumusta naman? And pakikipagtrabaho sa kanila and wala siyang naman. Kumusta yung pakikipagtrabaho? Una sa GMA mismo and then sa cast like sila Herlin and sila po. Yes po. Ito po yung first ko sa GMA. And unang-una gusto ko po magpasalamat sa GMA for giving me this opportunity to play a dream role of mine as well. I'm very grateful to be playing Drew Santiago here in Binibining Marikit. And para naman sa mga cast ko, masaya ako. Lahat sila mabait sa akin. Nung pangilang taping day nga, sinabi ko sa kanila na hinihintay ko na may isa sa inyo na biglang magpakita ng totoong ugali nyo. Pero for now, wala mabait pa rin. Kaya it's a relief for me. Because, you know, sa mga na-experience ko sa ibang show na nagawa ko, it can be quite difficult or... Difficult din sa okay. I mean, just iba yung feel. You know, so here everyone's very nice, treating me the same, and not treating me like an outsider. So I really appreciate it.
And ayun, so thank you sa inyong lahat for accepting me and having me here in Binibining Marikit. Bakit dream role, sabi mo kanina? Kasi lahat ng mga roles na nabigay sa akin na I'm also really thankful for. Lagi akong tatay, mayor, abogado, or siraulo, or mabigat eh. So ito yung first time ma-feel ko yung pagka-bagets ko. And the first time na yung parang yung role mo, yung according to your Hindi naman first time, pero bihira lang kasi. Kaya pag nagkakaroon ako ng ganitong role, talagang I savor every moment and really try to enjoy this time. Kasi, you know, sometimes who knows? I don't know when I'm gonna get another role like this. So, I really wanna enjoy it and take it all in. Pero with Herlin, nag-bonding ba kayo before? Kasi mas marami kayong scene for sure, di ba? Ikaw ang leading man. Di naman. Kaming dalawa ni Kevin. So, hindi din po namin alam kung paano tatakbo yung kwento. Pero, yeah, so far, sobrang saya makatrabaho si Herlin. Sabi ko nga kanina na first time ko ma-experience na meron kaming bida na siya din yung tao na doon namin kinukuha yung energy namin, yung source of energy. Tapos siya pa nga yung bida. So parang, kailangan na yata ng pay raise tong bida namin. Doble-doble yung ginagawa niya. So na-shoot na ba? May kissing scene ba kayo? Kasi sa halos lahat yata ng project mo, meron kang ganun, di ba? And with Herlin ba, nakita mo yung reaction ni Herlin? Secret, kailangan niyo pong panoorin. Pero may labas tang na agad si Herlin. Si Herlin na naman kwento. Kumusta naman Herlin? Yung mga scene na yan with... Wala pa. Kung gusto niyo malaman, kailangan yung panoorin. Yun din, Herlin. Kumusta naman si Tony bilang... Ano yun? Bilang masarap na eksena, di ba? Masarap. Hindi kasi sang kabaklaan, sang kababaihan, pangarap malaplap tong Tony Labus ka. Yes, di ba yun ang impression ng marami? Nako, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sorry po, madam. Sorry po, mga... Excuse me po to my mouth. Kasi naman, pinairan naman talaga ang kalandian talaga. Basta, panoorin nyo, Oo, kasi nga di ba? Napakaswerte ko dito sa Binibining Marikit na to. So nung kinunan... Ang babango, ang hininga. Ay, wow. So nung kinunan nyo, ano yung naramdaman mo? Nagpaka-angel ka ba? Angel Aquino feeling ba? Ano po? Ano ba? Ay, wow. Biglang naging dalagina. Baby angel. Pero hindi, nung scene na yun, nawala naman yung kaba mo or... Ay, inalalayan mas more naman on po nila ako. excitement ba ang naramdaman mo? Ay, oo naman. Talaga yung toothbrush ko, talaga itinabi ko sa pagtulog. Kasi first kiss ko to naman, blah, ganun. Pang ilang taping ba bago kinunan yun? Secret. Hindi ba siya sa mga first few parts? Hindi nakapag-banding na kami. Ano ba yan? Okay. So naging madali na. Hindi naman kayo binigla ni Direk. Dinadaan, okay, maglaplapan na kayo. Hindi, basta hindi natin alam kung sino sa dalawa to yung best kisser. Kasi dalawa sila nalaplap ko. Dapat ba hindi sinabi? Hindi, nasabi mo na. I'm sure sa interview mo kay Larry kanina na-mention. Hindi po, sa inyo ko palang sinabi. Wow, congrats. So, nasabi na Direk, diba? Siya nagsabi. Ay, hulaan yun. Hulaan na lang kung laplap yung lalabas. Oo, kung sino na lang ang best kisser. Hulaan na lang namin. Pero at least, alam ko. Pero, mahirap na may tanong kung kanino ka nag-enjoy, di ba, Herlin? Parehas ka nag-enjoy. Uy, Herlin, nag-interview ang bataan. Pasensya na po. Kasi naman, pasensya na. Ayun, pero syempre, professional ka naman sa mga ganong eksena. Oo, professional. Talagang nag-take advantage lang. Ay, sobrang professional, nag-take advantage. Oo, pero papaalam naman ako, i-take advantage na kita ha. Galingan ko na kasi parang tagal ko na rin namang walang... Ang bunganga ko talaga. Tama ka na rin po. Ayan. Kung saan pa ho tayo makarating. Mamaya ulit, save natin for Reaction to Tony, wala ka ng lusot, sinabi niya eh.
na sobrang... Ano ba, reaction ko? Oo, sa sinasabi niya na sobrang... Obviously, nag-enjoy siya talagang... Ginamit niya yung word na laplap, sinaraw ba ang tatanggi sa laplap? Ang sa akin, lagi kong sinasabi, ito nga yung gustong-gusto namin kay Herlene na ganito sa set, kaya masaya kami. So, alam mo yun, we come on set, we do our best, pero masaya ako na ganito yung mga vibes namin sa set, na masaya lang, we're there for each other, and ayun, minsan ang hirap na nga ng ginagawa natin, di ba? So we just have to be there for each other lang. Sir, may kulang ang tanong. Tanongin mo naman kung best kisser din ako. Ano to? Parang ako lang yung logi. Yan. Dali na. Ako na nga magtanong. Actually, wala yun sa question ko. Diba? Binigyan kita ng question. Takbo ako Ayan. yan. Okay, best good kisser ba Sir Herlene? And also Kevin. First time ko talaga. Good kisser, parang nahihiya lang. Yun. Hindi mo all out, hindi siya. Virgin. Parang feeling ko tuloy ako yung rar eh. Alam mo yun? Okay, so... Rar ka naman talaga. Yan, Kevin. What's the question? But before that malaswang question, you know what's malaswang? English only daw. Yeah. Is this your first project, right? Acting project. So, yes. Can you tell us first about your experience working with a beautiful Herlene Budol? It's been amazing. Working with Herlene and Miss Bokwang and everyone on set as well. I don't feel like I'm similar to Tony. I don't feel like I'm a newcomer here. They welcome me like I've been here for 25 years. So, is she a good kisser? Ay, madam, pakinggan niyo po. Yes, Ginalingan ko. of course. Ginalingan ko po talaga. What ba? Simply, of course she is, yes. Oh. Reaction ulit, Herlene, yan naman Ito hinihintay naman, mo. napaka-chismosa na natin dalawa. Ba't di na lang tayo mag-date? Hindi, ayun good kisser. Pero sabi ni Tony, nahihiya. Good kisser pero nahihiya. Oo. Kasi, sabihin ko ba? O wag secret? Sabihin mo na, nasabi mo na nga lahat eh. Naglabas ng dila. Okay. Kasi ganito yan. Hindi ko magkwento. Go! Ako konti lang Naglabas ng dila kasi yung isa dyan. Tapos, edi, nag-fight na ba ako? Ganun. Ay, huwag mo, kantiin ng ng nanahimik. Ganun. Oo, di ba direct? Pwede ba yun sa TV, yung may mga dila direct? Ay, yun nga ang pagkakamali ko. Kaya walang ipapalabas. Ganun. May konti lang naman po parang a little bit. Ganun. Konti lang a little bit to. Apo. Ay. So, is it possible for you to, fall in love with either Kevin or Tony? Sa totoong buhay? Yes! Aba, sino? Naku po. Active ba naman ako? Okay. Aba, tignan nyo naman yan, Tignan mo? Hindi, tanong Napaka-jackpot mo nga dito. Sino nag-casting nito? Papasalamat ako, bibilang ko ng Starbucks talaga yung nag-casting nito. Perfect no? Thank you, Lord. Pakabait mo. Single ba sila muna? Tinanong mo ba? Ay, yun hindi ko tinatanong. Kevin, are you single or unattached or... Yes. What was the question? Sorry. Are you single? And is it possible for you to fall in love with, Herlene Budol? How do I answer that question? Answer it with your correctly? I can't shut down any possibilities. Okay. No, but I would like to be respectful about it as well. Herlene, more respectful daw. Respectful? Respetuhin ka niya, hindi ka muna niya kakantiin. Hindi ako babastusin. Alam mo, tama na. Tama lang. Ang question ko lang dapat ay kumusta yung experience working with Tony? Ewan ko po sa'yo. And silang dalawa, experience working with you, kung saan na napunta yung kwentuhan. Ay, sorry po. Hindi, pero nag-enjoy kami lahat. I'm sure doubling nag-enjoy ka. Kanina mas maraming beses ka nakipaghalikan sa dalawa. Last question. Ito, puro laplapan na lang din usapan natin. Ikaw ang nag-open nun. Kaninong pinakamarami sa dalawa? Hindi, parehas po Parang balansing-balanse. Parang malilito talaga sila kung kaninong laway yung naiwan sa bunganga. Grabe, Preston pa ba ito? Bawal ba ganito? Ang saya, oo.
dapat ba na? Hindi, okay nga yun. Napaka-honest mo, napaka-totoo ng mga sinasabi. Nabibigla na nga lang din po ako. Ikaw ba, Pokwang, ano masasabi mo sa personality ni Herlin? Naku, what you see is what you get. Yun siya. Hindi mo siya pwedeng anuhin. May sarili siyang ano eh. Ang feeling ko sa batang to, hindi mo siya kailangang manduhan. Kasi pag minaduhan mo siya, mawawala yung naturalesa niya. Hayaan mo lang siya. Yung nga sinasabi ko sa kanya, go with the flow. Kung ikaw yan. Hindi mo kailangan mag-pretend. Okay. Mas maganda yung lumalabas talaga yung naturalesa. Okay. Wala kang kissing scene dito, Pokwang. Meron. Sarili ko. Kasi longing ako. Nakaharap ako sa salamin. Kasi, ang ganda. Nagmukha ko janitor fish. Tawag-tawa. Entrance. Ayan, maraming salamat, ha. Maraming salamat po, Mr. Dodon, sa mga may init yung tanong. Susunod naman po, Mr. Jayco Manangan of TikTok Philippines. Hello po. Hello everyone. My question for Miss Almira, Miss Thea, and Sir Chris. So let's start with Miss Almira and Miss Thea po. Bakit sa palagay ninyo, mas nalilinya kayo bilang mga character actors? Kayo ang may natago rin sa kwento, di ba? Ano sa tingin ninyo ang hugot ng mga character ninyo kung bakit nagagawa nila ang mga hindi nila dapat gawin? Hi, good afternoon. I'm sorry po sa voice ko. Anyways, your first question was yung, sorry, nalilinya bilang character. I think for the last 8 years, lahat din po nung nagawa ko here with Jimmy, lagi po akong kontrabida. I don't know, kasi in real life, hindi naman po ako masyadong matarabaw. But I don't know, siguro po, I'm humbled by the fact na nagagampanan ko po ng maganda yung mga roles na nagbibigay sa akin as a kontrabida. And it is also our third time to play as mother and daughter kontrabida. Yeah, pangatlo na namin. First was Madrasta and Lost Recipe, and this is the third time. So nung nasabi ko sa akin na siya uli yung anak ko, sabi ko, wow, it would be very easy na pahirapan ng aming bida. Kasi tinginan lang namin dalawa nito ni Thea. Diba? So, yun pa, I'm blessed na masama dito. So nung na-offer ko sa akin tong role na to, nung sinabi po yung role, I'm like, okay, yun na po agad. Wala na akong ibang natanong pa. Thank you. Miss Thea. Ayun po, siguro kaya kami madalas nalilinya sa pagiging kontrabida or character mga roles dahil siguro sa mga mata namin. Kita nyo pa lang kanina yung pictures namin di ba? Mata pa lang parang nambubugbog na. And doon po sa second question nyo, bakit tingin namin yung mga characters namin, parang ganito yung mga nagiging actions. Tingin ko po kasi, ako po para sa akin, nag-enjoy din talaga ako sa mga kontrabida roles dahil para sa akin lahat ng tao may side na kontrabida. At mas nararamdaman ko ang pagiging totoong tao sa mga ganitong roles. It's just that, ang pinagkaiba ng bida is, yung bida, yung konsensya niya talaga nandun. Yung mga kontrabida, talagang nakikinig sa mga inner demons namin. Thank you very much po. And Sir Chris po, no? Nung That's Entertainment Days, isa ka sa mga batang bida noon. Ano ang masasabi mo na ngayon? Ikaw naman ang sumusuporta sa mga bagong bida tulad din na Herlin, Tony, and etc. Parang na-foresee ko naman yun nung nagsimula ako mag-artista. Na eventually, I will be supporting also other young actors. Of course, ang pagiging character actors is a blessing, no? Kasi hindi naman lahat ng artista nag-end up doing character roles. No? Actually, ang hirap maging bida and to sustain it, eh. But to fall into another level of being an actor is a blessing. At saka talagang, ako, feeling ko pinagandaan ko yun. Kasi gusto ko talaga yung ginagawa ko, mahal ko yung pag-arte. So, kailangan humanap ako ng way para makarating dun sa may longevity. So, yeah. So, that's why I am very thankful with GMA and the Binibining Marikit because of the role na maganda yung role ko dito. Mabait ako ama ni Kid.
Speaking po, ano sa palagay ninyo ang similarities mo as a person sa character na pinoportray mo dito sa Binibining Marikit? Actually, hindi ko alam eh. Pag binibigay kasi sa akin yung role ko, tinatry kong ihiwalay yung personal experiences ko. And I imagine that yung role ko is ako talaga. So, hindi ko alam kung ano yung magiging yung similarity. Siguro yung may anak. And yung mga ibinabahagi na mga pangaral sa anak, yun, I guess, yun ang mga malapit. Thank you very much, and congratulations to the whole cast. Thank you so much, Mr. Jaco. Next naman po si DJ Yoko Chang. Enjoy mo yung pagiging artista and saan ka mas nag-e-enjoy? Thank you so much for that wonderful question. Siyempre, bilang nag-start ako as a vlogger, hindi ko nga alam na vlog yung tawag back then. Na-enjoy ko siya kasi I get to express myself through my videos. Alam po, puro katarantaduhan po siya. And na-enjoy ko siya kasi at least nade-direct ko yung sarili ko, nagagawa ko yung gusto ko. Na-enjoy ko siya. So, yes, nakapag-vlog pa rin ako. I post on Instagram, TikTok. Pero syempre, na-enjoy ko rin ang pag-artista bilang yun naman din yung pangarap ko before pa. So, magkaiba sila kasi with acting, dito sa teleserye, I get to work with a lot of talented people as well. Syempre, mga co-actors, directors, ganyan. Iba rin yung vibe niya. But I'm blessed that I get to do and I get to enjoy both. Thank you. Thank you so much. And for Jeff naman, may pinopromote ka ngayong album, di ba? So, magko-concentrate ka ba as a serious singer? Or ano yung music industry? Thank you po na na-recognize niyo yung song ko. By heart, gusto ko rin po talaga mag-perform. Well, sa totoo lang po, dun po ako nagsimula sa pagsayaw hanggang sa na-discover ko yung pagkanta din. And nung I'm under GMA na, nakikita ko rin yung sarili ko na mag-explore pa. And sa tulong po ng management ng Sparkle GMA Artist po, tinulungan po nila ako na doon i-enhance yung singing, dancing, sa acting as well po. Doon ko po mas na-discover sa sarili ko na gusto ko din kumanta, gusto ko rin mag-perform and unti-unti po sinisikap ko po na mas ma-improve pa yung sarili ko and tinitignan ko po na maigi and tinitake ko by heart talaga na if kung saan po ako mag-focus and i-consider ko talaga yung singing din as part sa career ko. Thank you po. Saan ba galing yung music, yung pagkahilig sa music sa nanay mo pa, sa tatay mo? Actually yung lolo ko po mahilig po mag-karaoke po dati. So, nang maliit pa lang po ako, doon ko na po nakikita na, gayahin ko si lolo kasi kumakanta siya. And ayun po, the rest. Thank you, Jeff. And Thank you po. Thank you. And for John Pierre naman po, sir, sanay kasi yung mga viewers na sa sitcoms po kayo napapanood, comedy. So, ano po ito ngayon ito pong afternoon prime seryoso po ba kayo dito or ready na po ba kayo sa mga ganito? Sa totoo lang, lagi po akong seryoso sa totoong buhay. Alam po na mga kasama ko po yan, si Direk alam po rin yan. Talagang kakaiba po itong pinagawa sa akin. Sa set, sa labas ng set, seryoso po ako. Hindi po ako tumatawa. Pag dumating po ako doon, talaga nagpo-focus po ako sa aking role. So, parang walang naniniwala sa akin. Okay. Kaya ako po ay nagpapasalamat at nakasama po ako dito sa Binibining Marikit. Panghapon po na teleserye. Kasi lagi po akong gumagawa ng comedy nga kasama sila dito sa Pipito Manaloto. Ngayon naman po, binigyan po ako ng pagkakataon. Makasama itong magagaling ng mga artista na magpapasaya ng inyong hapon. Thank you very much po. From now, I'm still serious. Thank you very much. But personally po, gusto niyo po makilala as comedian or dramatic actor po? Sexy actor po. Kung mamarapatin po. Ewan ko po kung gusto po nila. baka hindi kayo makakain. Yun po. Okay, thank you po. Salamat po. And for my last question for Migs naman, nakilala ka sa BL or Boys Love Story.
Dito naman sa Binibining Marikit, ano yung kakaibang mapapanood sa'yo dito? Ready ka rin ba sakaling makipagsabayan kay Tony at kay Kevin sa, alam mo na, pag-flex ng kaseksihan ng katawan? Kung pag-uusapan po natin yung makikipagsabayan sa kanila, bigyan mo ako mga ilang buwan pa. Malayo-layo pa po. Pag nagtanggal po ang t-shirt, parang mudslide, patong-patong lang na ano yan. So malayo-layo pa tayo dun sa ano. Pagdating naman po sa may bibigay ko sa serye na to, siguro ang natutuwa ako sa role na to na ginagampanan ko kasi pwede ko naman sabihin, no? Direct. Kung, ano. So, ito na naman tayo. Sa totoo lang, pag nagsasama-sama kami, ganito po talaga kami. Sa set, masaya sa atin, tawanan lang kami. Masasabi ko po sa role ko kasi best friend po ako dito ni Thea, si Ange, ginagampanan niya. At kumbaga, kaya po natutuwa sa role na to kasi dalawa siya. Number one, may pagka-kontrabida, yun na lang muna sasabihin ko, hindi ko muna sabihin ko ng mga pinagagawa ko dito, pero meron po siyang halong kontrabida. And nung tumapak po ako at sumali ako sa Sparkle, dalawa yung talagang na-request ko, pinag-pray ko po sa management. Sabi ko, number one, hosting. Number two, bigyan niyo naman ako ng kontrabida. Kasi lagi na lang ako best friend for the longest time. So napagbigyan. And I think, pangalawa, for the longest time, hindi naman po ako bago na sa mga LGBT na roles. I don't mind it anymore. So, etong role na to, meron akong ginawa dati kasi nabitin ako sa LGBT role. So ngayon, dahil mahaba-haba itong pagdadaanan namin ni Ange, so marami kayong aabangan ng mga pasabog. Thank you very much. And again, congrats po sa buong cast. Thank you so much po. And ang ating last na So my question is, personally, ano ang natutunan mo sa iyong character, si Ikit? And second question, ano yung pinaka-mensahe ng show? Isa sa mga natutunan ko pa dito, kasi vlogger din naman po ako, pero ang dami ko pa pong natutunan sa karakter ni Ikit as a vlogger also. Kasi ito, nagtuturo dito si Ikit kung paano mag-vlog ng budget meal eh. So yun yung isa sa mga sa mga natutunan ko. Ang dami kasi nagko-comment sa akin sa personal Facebook ko na Herlin, paano ba mag-vlog? Dito masasagot lahat ng mga gustong magtanong kung paano maging vlogger sa kay Binibining Marikit ng budget meal. Hindi mo kailangan ng mas malaking keme. Nagugutom na kasi ako, nai-imagine ko, spaghetti, chicken. Tsaka nakita namin may isang snippet na eksena na sa daraitan ka nagbo-vlog. So kita yung ganda nung Tanay, Rizal. Bilang proud Rizaleño, gano'n ka-proud sa inyong... Eto na nga, hindi ko pa po pala gano'ng kakilala ang Rizal kasi nagulat pa nga ako sa dami ng magaganda pa pala, no, Derek? Kasi hindi po namin hindi ko ma-imagine na taga Rizal ako, may mga surprise pa palang itinatago ang mga taga Rizal, na mga tinatagong mga bundok, ilog, mga kung ano mang meron doon. Kaganda talaga. Na ipipicture po dito sa sa Binibining Marikit. Talagang pinupuntahan mo namin Akyat talaga ng bundok, talagang palakasan ng ng guardian angel talaga yung pananalig namin dahil rain or shine, kahit 'di ba yung paglaglag, tsaka talagang gagalising ka na rin kakagatan lamok. Tapos hindi ka mawawala ng pasa. Talagang ewan ko na lang sa inyo kung hindi niyo pa pinadto, grabe muntik na akong mamatay dito. At hindi yung mga pinagdaanan ko, kaya bala kayo. Bala kayo. Maganda nga doon. Punta ka. And the good side kasi, inspired kasi Dubangan Remontado. So, pinopromote din natin yung indigenous people doon sa Highland. Mga tribo-tribo, no? Anong tanong lang? For my last question, ano yung pinaka-mensahe ng show? Ang mensahe ng show, ano nga, Direk, alam mo ito eh. ang mensahe ng show, yun, copy-paste. Kung paano alagaan, kung ano yung para sa atin talaga. At saka i-save natin yung kalikasan. At i-flex natin, hindi lang dito sa buong Pilipinas, kung ano yung meron tayo. Kundi i-flex natin hanggang sa buong mundo dahil kakaiba yung meron ng Pilipinas. At yan yung makikita nyo sa Binibining Marikit.
Tsaka yung ganda ng relasyon ng pamilya, ng kung paano yung mga magkakapit-bahay. Yes, I'm from USA, di ba? United Squatter Area. Pero ito talagang mafe-feel nyo na kapit-bahay nyo ako kahit nasa subdivision po kayo. Di ba, ma'am? Hindi lang respeto sa tao, kundi pati sa kalikasan, di ba? Di ba? May coach ako dito. Okay. Basta matututunan mo kung paano magmahal. Hindi lang basta syotaan ng syotaan. Kundi kung paano magmahal ang isang anak sa magulang at ang magulang sa anak at ng tao sa kalikasan, ng mga kaibigan, magbe-best friend, tunay na ganyan-ganyan. Ganon. Sana nagets niya po. Yes. Thank you, Harley. Salamat po. Okay, thank you so much. Salamat. Sana na-enjoy niyo ang ating question and answer portion. Maraming salamat sa inyong mga katanungan. But before we formally wrap up this event, meron muna kaming exciting news para sa Global Pinoys in the US. Namin. I-acknowledge ko lang din po our creative team is here and our production people is here also. Sila po ang mga talagang tunay na binibining marikit nags. Sana po abangan ninyo ang Binibining Marikit dahil talaga pong nag-enjoy kami sa paggawa nito at patuloy po kami nag-enjoy. Naniniwala po talaga ako na kapag masaya ang pagbuo ng isang programa, tumatawid po yung sa camera. Yun lang talaga ang sikreto sa isang matagumpay na palabas. Kaya sana po, panoorin ninyo at kayo mismo maghusga kung gaano kasaya ang aming naging proyekto. Ayun po. Sa February 10 na po. Yeah. Pwede ako din po mag-thank you kahit wala po nagpapat-thank you sa akin. Ay, ako. Pwede. Ayan, syempre nagpapasalamat po ako sa inyo lahat mga madam dyan sa may circle ng table. Hindi ko na po kayo isa-isa. At syempre sa grupo ng ng Binibining Marikit, ng creative, ng kung ano man ho. Basta laking pasasalamat ko talaga sa inyo dahil hindi ko magagawa to na mag-isa ko. Siyempre, alam nga mag-cameraman ako sa mag-isa ko. Shoutout nga po pala kay Miss Annette Goson, sa papa niya, sa lahat talaga nung nandoon. Kasi nagtitiwala kayo sa akin. Hindi ko alam kung anong ka-abnormal na meron ako. At pinagkakatiwalaan niyo ako. Kaya maraming salamat po talaga kala Miss Jan. Siyempre, sa aking boss, amo, ex-manager Wilbert Tolentino na nandito po kahit sobrang busy. Mima, thank you so much po sa lahat din ng mga payo nyo sa akin. Hindi ako iniwan from Magandang Dilag hanggang dito sa Binibining Marikit. Thank you so much po sa lahat na po ng press. Kung sayang, kung alam ko lang, mga vloggers, mga press, sana may regalo ko sa inyo kaso nailiwan ko. Kasi late nga yung tiyang ako ng chika sa inyo. Gcash na lang. No? Ayan, maraming salamat po sa lahat. Basta, ito kasi si Sir, puro laplapan tayo, paano na mapopromote eh. Kaya nga naumpisan kasi ma'am, maraming salamat po talaga. Kulang yung salitang salamat sa lahat ng mga binigay nyo sa akin tiwala. Promise ko po, hindi po pala ako magpa-promise, ginagawa ko po talaga yung best ko para po masuklian yung sinugal yung budget sa akin. Siyempre, laki budget po to kasi nakapag-jaman. Pero maraming salamat po. Thank you po talaga. Dream come true ko rin po pala, nakarating ako ng Japan ba? First time ko po yun. Kasi hindi ako nakaabot ng snow. Pagka uwi po namin, kinabukasan daw po nag-snow. Sabi ko, ang lakas ang tama nito Japan. Sayang po. Pero salamat po talaga. Tapos puso po ako nagpapasalamat. Shoutout nga po pala sa buong pamilya ko nang sumusuporta sa akin, Budol family at Policarpio family. Ayan, maraming salamat po. Siyempre sa bumuo po ng isang napakagandang obra maestra na magpapakilig, magpapaiyak, magpapatawat, magpapagigil sa inyong hapon. Maraming salamat po sa ating creatives. Mga madam, maraming salamat. Ayan, syempre, dagdag sa ating tawag dito pang kabuhayan. Aminin, di ba? Oo naman, no? At saka syempre, nailalabas din namin kung ano yung kakaya natin bilang actress, di ba? And thank you sa mga katrabaho natin, Greg. Maraming salamat po. And of course, ito po, kumakato kami sa inyong mga tahanan. Binibining Marikit, February 10 na po kami. Sabay-sabay po tayong kiligin, tumawa at umiyak at magalit sa mga kontrabida. Yeah. Pero napakahuhusay po nila, kaya manggigigil kayo sa kanilang mga karakter po dito. Ibig sabihin, nagampanan po nila na mahuhusay ang kanilang karakter, kaya manggigigil kayo. Abangan nyo po yan. Yeah!
Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat po ulit sa pagpunta nyo dito. At ito yung pinakamasayang press ko na napuntahan ko, na-attendan ko. Makikita nyo po sa Binibining Marikit, hindi lang sa characters namin, kundi magka-translate din sa TV ang relationship din namin kahit off-cam. Kasi hindi magiging maganda ng todo ang show kung hindi maganda ang samahan off-cam. Kaya sana po mapanood nyo ang Binibining Marikit. Maraming salamat po. Again, we'd like to thank all of you na pumunta po dito, who took the time to be here. And of course, our bosses from GMA, thank you po for giving me this role as Rika. And to our prod, thank you po sa pag-aalaga sa amin dito po sa taping. And of course, to our director na napaka-cool. Isa po sa napaka-cool na director na napaka-collaborative director niya. He would always ask kung ano yung maganda and everything. And ang mapapangako lang po namin dito sa show na to, sigurado pong mapapatawa kayo ni Herlin, at sigurado din kayong maiiyak, at sigurado din pong gagalitin namin kayong dalawa ni Thea. So panoorin po ninyo ito tuwing hapon. Huwag niyo pong imimiss. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ating mga leading man. Thank you for joining us and taking your time to ask us all those questions. Ating mga GMA boss, thank you so much for having me in GMA at my first show. I really appreciate it. Thank you for the trust. And ayun, promise ko po na gagawin ko yung best ko at mag-enjoy ako sa show na to. Thank you din sa mga castmates ko. Thank you for welcoming me on the set. And thank you, Direk, for always guiding us. We have an amazing captain to this ship. Thank you to our production and to our creatives who are doing their very best. And ayun, promise po namin na gagawin namin ang best namin para matuwa kayo. Monday to Saturday. We hope that you guys enjoy our show. Okay, thank you everyone for attending today's MediaCon. And thank you, a special shout out to everyone behind the scenes, the camera crew, the light crew, makeup artists, wardrobe. I can't thank you enough. The catering team, our bosses, on me and giving me a chance to be here in GMA and in Sparkle. Thank you to our director, our amazing lead, Herlin, Ms. Pokwang, and everyone on this side of the panel. You know, thank you so much for this opportunity, and it's been amazing. I hope that we can give a good product on camera, airing February 10th. Stay tuned, everybody. Thank you for being here, and Jimmy, thank you so much for having me. And sa Feb 10 na po, huwag po niyo kalimutan, abangan po ang Binibining Marikit. Maraming salamat po. Thank you to all the people who attended the present and to the bosses. Ma'am, boss. Alam mo, sa lahat po ng staff, sa crew, sa lahat po ng cast, direct, alam na this, no? Thank you very much po sa tiwalang binigay niyo sa akin. Maraming salamat po, lalo na po sa creative team. Kit, di na makukulong dito. Hindi na. Maraming salamat po sa inyo at malapit na po. Binibining Marikit, sabay-sabay po natin panoorin. Thank you very much everyone. Thank you. Alright. Ito po ngayon sa MediaCon namin. Nagpapasalamat po ako na kayo sinusuportahan niyo yung show namin, yung MediaCon namin. And I hope hindi lang po dito hanggang sa pag-ere at hanggang magwakas man yung teleserye namin. Proud po ako na kabilang ako dito and sobrang thank you guys, Direk Carlo Cano. Hello po, Direk. Thank you so much po. And sa ating mga boss, thank you po. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa aking momager, thank you po. Sa aking handler and sa aking mga co-artist po, maraming salamat po sa inyo. Sa kabaitan ninyo. Thank you po. Thank you dahil napakabait ninyong lahat at napakagaling ninyong lahat. Aaminin ko po, napakagaling ng lahat ng mga co-artist ko po. Thank you so much. And Migs,
Una sa lahat, maraming salamat po sa paglalaan ng oras ninyo ngayong Lunes na makapunta po kayo dito. Aabangan po namin ang lahat na isusulat ninyo, inyong mga maliligalig na article sa aming press. Maraming salamat. Inimbitahan po namin kayo manood, syempre, ng Binibining Marikit dahil ito pong palabas na to, punong-puno po to ng puso at dedikasyon. Hindi lang ng cast na to, pero syempre lahat ng prod namin to, writers, everyone po. Kung ibang level po ang pinagdadaanan namin, pero makikita nyo po yung pagmamahal at dedikasyon namin. Supportahan nyo po yan February 10. Thank you so much.